Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na mas lalo ang nagalit itong si Dante Marcoleta dahil nga sa ginawa ni Kuting ng Norte sa kanya na talagang pinaambush siya daanan. Ngayon nga ay talagang mas lalong nang gagalaiti sa galit at talagang ibinunyag pa ang katotohanan sa kanilang kabalbalan na ginagawa sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay talagang wala nang makakawala at hindi na nga matatakasan ng batas ni Kuting ng Norte at iba ng mga politiko dahil kung si Marcoleta na nga ang talagang mag iimbestiga ay talagang hindi nga sila makakawala. Kaya naman talagang ngayon ay talagang mapapatunayan natin ang totoong naglilingkod sa bansa natin. Kaya naman hindi na makakatakas pa muli itong si Kuting ng Norte at iba niyang kasamahan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan sa susunod na video. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung rules na even though yung mga Senate members na wala doon ay pwedeng makipag-participate o pwedeng sumali sa botohan, depende kung ano yung pinag-uusapan. Whether impeachment o bills, o ano man ang kanilang mga binabalangkas. Pinapaliwanag kasi diyan, okay, ni Senator Marcoleta at ni Senator Alan Peter Cayetano na pwedeng, kumbaga pinupush pa lang nila yung motion to amend the certain rules. O certain rule, isa o dalawa o tatlo. Okay? The problem, inaano pa lang, pinag-uusapan pa lang, didinggin, babalangkasin sa mga layman's term, babalangkasin, pag-usapan natin, majority and minority. Kung ito ba'y magkakasundo tayo, yun ang pagpapaliwanag dito sa certain changes o pagbabago sa rules natin dyan sa Senado. Yun ang pinag-uusapan. The problem, ang ginawa ng mga putang inang mga solid stupidity o mediocrity, mga julul, ay nag-boycott o nag-walk out sila. Strategy yun, mga palangga. Strategy yun kasi nga pinapaliwanag din kanina, I think si Uzat o whoever, dyan sa Kongreso, ay sa Senado, na hindi pwede mag-deliberate. Hindi pwedeng mag-usap patungkol sa bills, patungkol sa pag-amienda, o whatever na issue dyan sa Senado kung yung quorum ay hindi aabot sa tamang bilang, which is 13. Okay? 13, whether ito ay majority o minority. So meaning, hindi mag-uumpisa ang kanilang pag-uusap sa kahit anong deliberasyon, kahit anong issue sa plenaryo, doon, sa bulwagang yon, kung 12 lang. It should be 13. Kaya ang strategy nila para hindi matuloy yung motion, hindi pag-uusapan doon sa plenaryo, strategy na yun, nag-walk out sila. Kaya nga sa interview ni Senator Marcoleta, after that, na parang kung ang mga senador ay elected officials na kung saan kaya makipagdebatehan, kaya brasuhan, bugbugan when it comes to ideas, knowledge, wisdom, everything. Kaso hindi yan kaya ng bangag bangag uulaga senators. Kasi ang utos sa kanila ng bangag administration, kailangan ay buwisitin nyo ang majority, magkakagulo sa Senado para ma-force natin na, teka, hindi tayo nagkakasundo. I think kailangan na nating patalsikin, i-codata itong ating bagong Senate President. Mukhang hindi nagkakasundo, hindi ayaw ng talagang solid ang mga demonyo na ulaga. So dapat kailangan guluhin natin sila. Guluhin nyo yan sa ngalan ng maleta. So yun yung nakikita natin dyan. Pakinggan muna natin to. Unahin muna natin to, mga palangga. Ito yung time na
nasaktan si Erwin Tulfo. Ayan, yung putang inang yan. Okay? Nasaktan dahil tinamaan sila na wala silang alam sa batas. Pakinggan muna natin bago magtuloy-tuloy si Rosa Rosal. Kaya iyak talaga sila. Here we go, my palanggingging. Tema natin, Madam President. The Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2. By the way, pinapaliwanag ni Senator Marcoleta to sum up yung mga explanation. English kasi ang pagpapaliwanag ni Senate President Cayetano. So ito, sinamarize ni Senator Marcoleta para maintindihan nating mga mamamayang Pilipino sa ating lengguwahe. Okay, go. Is a special provision in precisely amending our rules. Okay? In Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Ayaw nilang intindihin. Kasi nga, mga ulaga sila. Madam President. Ayan na. Thank you, Senator Marcoleta. Ayan na si We Bigatla. recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nakukonstitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Baka ka na sagot ni Marcoleta. Without giving meaning to anything. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, Ito ang mahirap pag walang legal background. Nasaktan sila doon. Kasi, wala silang legal background, ayaw nilang intindihin yung rules. Ako, sa pagkakaintindi ko, hindi naman yun ang sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi yun ang gusto niyang iparating na mensahe. Ako, ang gusto kong sabihin, mga bobo kasi itong mga to. Ipinipilit na iginigiit, okay, yung baloktot nilang pagkakaintindi kasi nga sabi ni Senator Marcoleta, ito yung mahirap sa atin kapag walang legal background. Watch. Hindi po bagong motion ito eh. Hindi bagong motion. Okay, hindi ngayong araw. May 11 pa niya, okay? Sinimulan niyang motion na yan, but
Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, Correct. inub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po Hindi sinasabi, po tama yun. Section Sasabihin yung 130. kasama niya Bobo! ay walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam pagbigyan? sa batas. Okay, so nagalit sila. O, mamaya papanoorin natin yan. Ad hominem daw. Ano ang masama doon? Wala naman talaga silang alam sa batas. Anong ad hominem doon? Mga kababayan, alam nyo naman ang ibig sabihin ng ad hominem. Yung, kunyari, sabihin ko si Erich Sylvester. Ikaw putang ina kang Erich Sylvester. Eto, di ba? Sinabi ko na ikaw hayop ka, nakabili ka ng 1.7 million na cash dito sa California sa Porter Ranch. Ang sagot mo sa akin, anong sinagot sa akin? Naalala nyo? Ang sagot mo, ito, magpo-fall ito sa ad hominem o paninirang puri nga eh. O ikaw, nakapangasawa ka ng mayamang afam. Naalala niyo yung sagot niya? Yung antipara mo, ibigay mo sa tao. Hindi mo sinasagot yung subject na puki ng inaka, Erwin Tulfo, na nagnakaw ka ng identity from Erwin Tulfo, Erich Sylvester, putang inaka yan. Gusto mo yan, di ba? Yan, hindi yan ad hominem. Ang tawag yan, rhetoric. Okay? Galit outburst ko sa'yo dahil puking ina ka. Hindi yan ad hominem. Dahil hindi mo sinasagot ang sentimiento ng bayan, nasaan nang gagaling yung pinambili mo ng cold cash na pera. Pero nung sinabi ni Marcoleta sa inyo, na yun kasi ang hirap sa atin, di ba? Wala kayong legal background. Hindi yan ad hominem. Ibig sabihin, totoong wala kang legal background. Then you talk about, mayroon pa dyan sa sinabi na, kasi bakit daw si Robin Padilla, ang mga Villar, Bongo, wala naman daw legal background. Ulul! Bobo ka talaga. Bakit? Tumayo ba sa podium ang mga Villar, si Robin Padilla, at nagbidabidahan doon? At nagre-resist sila? Na eto, alam ko, ganito, ganyan, ganon. Hindi sila nag-resist. So, hindi sila kasali doon. Bobo ka lang talaga. At ang alam nyo lang, mag-exploit ng kapotahang mga chismis sa inyong mga radio station in the past. Hindi mo naintindihan ang salitang ad hominem. Ginagamit yan ng mga katulad ninyo, ng mga trolls ni Satanas, na gagawa ng kwento sa mga taong nagsispeak up katulad ko. Okay? Mumurahin ako. Yan po, tangin ng Marlica na yan. Diba? Ang sabi ni Marlica, addict si Bangag dahil may authentication siya ng pulburon. Ang sabi ni Marlica, dahil mayroon siyang witness na ngidnap si Bangag sa Satanas. Ano ang sagot ng mga putang inang mga trolls yung bayaran? Yan putang inang Marlica, ganito yan, nagpukpok sa ganito, nag-asawa ng ganito, ng ganyan. Diba? Wala kayong alam. Kung hindi mag-ad hominem, iba po, hindi porket nagmumura ako dito, ay ad hominem yon. Frustration yan. Okay? Hyperbole yan. Dahil, hindi mo ibig sabihin na demonyo ka o ilibing na kita, ganyan-ganyan sa ukay. Yung mga ganon, di ba, narinig yung sinabi. Pumantay na ang paa ni Bangag. Hindi yan ibig sabihin ay papatayin ko si Bangag dahil wala akong kakayahan out of anger because of corruption, maleta, yung kaputahan, kidnapping, lahat. Yan, isaksak mo yan sa utak mo, Erich Sylvester, na napakanuknukan ng bobong hayop ka. Alright? So yan, mga kababayan. Galit na galit sila. Hindi rin naman nakapag-aral. Kita niyo yung mga putang ina. Hindi rin nakapag-aral. Hindi rin naman abogado si ganito eh. Nagdunong-dunungan ba sila? Na alam nila yung rules? Yung Rules 136 na yan na sinasabi na pinapaliwanag? Isaksak nyo nga yan sa utak ni Erwin Tulfong, ni Erich Sylvester na gago. You talk about fucking ad hominem. Hindi mo nga alam ang ibig sabihin, magsalta ka ad hominem. Sinasabi ni Marcoleta, ito ang mahirap. Sinabi niya, even ni Senator Miriam Defensor, in the past, ang hirap naman dito sa atin, nag-abogaduhan ka mo dahil di yun naman naintindihan. Di ba? Yun, mga palangga. Pakinggan nga natin itong mga kajotahan nila. Ano pa ang sabi ng mga jalpot? Tignan natin, nag-break sila. Okay, forward lang natin to. Okay, tagal naman.
Oh, tagal naman ito. Chair, Okay, ito. Oh, itong gago. as proposed by take up the Okay. Plano. I'm listening to the two senators and as I mentioned kanina na wag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the Pakinggan mo. point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. Or not. And we have exhausted already all the arguments. Palangga, okay, maputol ko lang si Senator Cayetano. Hindi pa naman final decision. Napapalitan yung rules, okay, kung boboto ba yung mga absent o wala dyan. Pag-uusapan pa lang nila, pagdidebatihan pa lang nila. Bakit ayaw nilang payagan yun kahit na nakalagay sa rules? Kasi ang sabi ng Maleta Gang, kailangan babuyin, gaguhin nyo, tarantaduhin nyo yung bayan, kahit nakikita nyo ng mga magagaling na abogado, gagamitin na lang natin ang mga pare, gamitin natin yung mga trolls para sabihin mali itong sinasabi ni Marcoleta at ni Cayetano. Right? So ito yun. Kahit nakakahiya sa mata ng international, ng mga Pilipino, iginigiit nila sa ang kanilang gusto dahil sa maleta. Yes, kahit nagbumuka na silang bobo. Tignan natin. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. Oh. So the motion is to take up the amendment to our rules Pag-usapan, i-deliberate. as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that Yeah. it is not in order because we did not follow our own rules. Correct. Madam Chair, Madam President, Before that, Madam President. yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, Madam President, Why? my question, is the majority what's the majority? in such a hurry? Yes, si Harry. Putang ina pa, islang kang putang ina mo ka, nang dakaw ka lang ng identity dito. Kaya nagstay ka sa Amerikang hayop ka, nakakuha ka ng mga perks. Why si Harry? Akala mo naman, sige nga, magsalita ka ng English, huwag ka magtagalog kung magaling ka. Pare-pare kayo magkapatid, makapagsalita ng Harry. Ganon, akala mo magaling ka na mag-English. Julul, bobo ka pa rin at magdanakaw ka pa rin ng identity. Nagkasala ka sa batas ng Amerika, gago. Hindi pa nga tapos yung kaso mong hayop ka. Teka lang. Tackle this motion. This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section Ayaw 41, Nung panahon ni De Lima, nung nakakulong ang bigat lang sumupsop ng boto ni Dayan, di ba pinayagan siya? Alright. Ngayon, mga kababayan, ito talaga ang gawain ng mga bitter at mga maleta kongresistas o maleta gang. Di ba? Yan ang gawain nila kasi senior natin, I think, okay, i-pause lang natin ng konti yan. Okay? Noong 2020, itong si 2020, itong si Unggoy, ayan, pinost niya, no. May wait a minute, tanggalin lang natin 'to. Alright? Alright, nakita niyo ba 'to? Okay? Okay. Yan si Unggoy. Okay, mamaya. Okay. Ang sabi dito, Kiko Pangilinan aka Junggoy na mahilig kumain ng saging na bulok. 'Di ba? Kung si Kiko Junggoy ang kinakain niya saging na bulok, si De Lima naman ang kinakain niya saging na buhay. Okay, gumagalaw-galaw pa. Mayroon pang mga kulukulugo or mga bula-bulate. Anyway, ang sabi dito, Pangilinan asked Senate to allow De Lima joint teleconference sessions 6 years ago. And now, sasabihin niya, ngayon 2026, kahapon, ay nag-walk out sila dahil ayaw nilang payagan. Okay, ayaw nilang payagan, hindi pa nga nabobotohan Amendment, well, deliberasyon pa lang, pag-uusap pa lang, palitaktakan pa lang, ayaw nila. So, ang tawag dito sa mga hayop na to ay, what? Okay, mga hypocrites. Double standard, mga kababayan. Ang ginagawa nila,
double standard na may kasabihan nga na lagi yung naririnig sa political arena. What sauce for the goose is sauce for the gander. Di ba? Lagi yung naririnig yan. Na ibig sabihin, mga kababayan, pag tinagalog ko yan, okay, paano ba natin tatagalog yan? Okay? Na ang sarsa para sa gansa, di ba? Goose is gansa. Ang sarsa para sa gansa ay dapat sarsa din para sa lalaking gansa kasi goose is a female gansa. Parang ibig sabihin, ito lang understanding ko ha, correct me kung mali ako, na parang yung gansa, niluto mo, nilagyan mo ng sauce, gansang babae, dapat yung lalaki, lagyan mo rin ng sauce para parehong masarap, di ba? So yun ang pagkakaintindi ko dito sa literal na ibig sabihin. Pero ang ibig sabihin nito sa malalim na context, mga palanggan, na naririnig natin sa political arena na sinasabi ko nga, na hindi ka dapat double standard. Nung time na pinayagan nila si De Lima during the time, whether pandemic o kung ano pa man, di ba? Payagan nyo rin itong, actually hindi pa nga final yung amendment, pag-uusapan pa lang natin. Ibig sabihin nito, pantay-pantay dapat. Bakit yung bigatla na si De Lima, pinayagan noon na mag-teleconferencing o mag-Zoom or whatever. Tapos pagdating dito, sige, idiretso na natin dahil si Senator Bato, hinahunting nila ngayon. Ayaw nilang pumayag, para maintindihan nyo, mga kababayan, ayaw nilang payagan kasi hindi nila kaalyado. Pero pagbabalik na rin natin, pagkaalyado nila, for sure, hindi sila magaganyan-ganyan. Kaya ito yung kasabihan. Okay? Tagalogin natin yan kasi lagi nyo naririnig yan. What sauce for the goose is sauce for the gander. Sa Tagalog ni Marlica, kung lalagyan nyo ng pampasarap ang lalaking bibi o lalaking gansa pala, not bibi, babaeng gansa, lalagyan nyo rin yung lalaking gansa. Meaning, kung ito ay tinrato nyo si De Lima, twist natin. Hindi, malayo eh. Gusto ko sana sabihin, pag pinasupsup mo si De Lima ng juto ni Dayan, pasupsupin mo rin pachup-chupin mo rin si Virus ng buto ni Lamas para pantay-pantay. Pero wala yan. Out of context yan, mga palangga. Forget about that. Ang gusto kong sabihin sa inyo dito, gusto nilang i-apply, okay? Ayaw nila i-apply yung teleconferencing or Zoom meeting na yon sa kay Senator Bato o kung sino man ang mawala dyan, dahil, tinatakot na ng ombudsman ngayon na, kakasuhan ng mga plunder, chuchu-chuchu, pinalawanan natin kagabi, na kaya plunder ang kinakaso sa kanila non-bailable, di ba? Pero hindi na muna ako lalayo. Magpapaliwanag muna tayo dito sa double standard na ginagawa ng mga hinayupak na ito. Kasi, mga palangga, ayaw nila ng patas na laban. Okay? Ayaw nila ng patas na hustisya kasi in the first place, they don't know about the word justice. Hindi nila alam yung word na fairness, patas na pagtingin, patas na pag-apply ng isang rules, at patas na pagtrato.